Ang kanyang pangalawang asawa, si Priya, ay tuluyang naglaho noong 2018 matapos maghain ng police report tungkol sa domestic violence na mahiwagang nawala. Ang kanyang pangatlong asawa, si Jennifer, isang guro mula Australia na nakilala niya online, ay nagdiborsyo sa kanya pagkatapos ng 6 na buwan ng inilarawan sa mga dokumento ng korte bilang sistematikong psychological torture at financial abuse. Tumakas siya mula sa Dubai na walang dala, labis na natrauma upang magsalita ng publiko tungkol sa kanyang karanasan. Ngunit ang pinaka-nakapangingilabot na pagtuklas ay walang anak na nagngangalang Amira. Ang bata sa mga litrato ay kabilang sa pamilya Mler sa Berlin, na ang social media ay minomonitor ni Rashid sa loob ng maraming taon. Gumawa siya ng isang buong katang-isip na buhay sa paligid ng kanilang inosenteng anak, ginagamit ang kanyang imahe upang manipulahin ang mga mahihinang babae sa buong mundo. Siya ay isang master manipulator, paliwanag ni Sarah Chen, isang behavioral analyst. Pinag-aralan niya ang mga kahinaan ng kanyang mga biktima at lumikha ng mga persona na partikular na idinisenyo upang samantalahin ang kanilang pinakamalalim na pangangailangan. Gusto ni Emma na maging isang ina at tumulong sa isang nagluluksa na pamilya, kaya ibinigay niya sa kanya ang mismong pantasya na iyon. Sa loob ng 8 buwan, sistematikong sinira ni Rashid ang kalayaan ni Emma habang itinatayo ang kanyang emosyonal na pagdepende sa kanya. Tatawagan niya si Emma sa oras ng kanyang lunch break, magte-text sa kanya ng tuloy-tuloy sa buong araw, at hihingi ng video calls tuwing gabi. Nagbahagi siya ng mga gawa-gawang kwento tungkol sa mga paghihirap ni Amira sa paaralan, humihingi kay Emma ng tulong sa takdang aralin sa pamamagitan ng video calls. Si Emma, na nasasabik na madama na kailangan siya, ay gugugulin ang kanyang mga gabi sa paggawa ng lesson plans, para sa isang bata na hindi umiiral, bumibili ng mga libro at educational games upang ipadala sa Dubai. Ang pinakamanipulatibo, nagsimulang ihiwalay ni Rashid si Emma mula sa kanyang support system sa pamamagitan ng paglikha ng mga peking emergency. Sinasabi niya na may sakit si Amira o may problema sa pag-ugali, sa mismong oras na may plano si Emma kasama ang mga kaibigan, pinuwersa siyang mag-cancel upang magbigay ng urgent parenting advice sa pamamagitan ng video call. Sa pagbabalik tanaw, nakikita ko kung paano niya sistematikong sinira ang kanyang social life, sabi ni Lisa. Nagsimulang tumanggi si Emma sa mga imbitasyon, nakakaligtaan ang girls' nights, kahit ang family dinners, dahil kailangan siya ni Rashid. Siya ay naging masyadong nakatuon sa peking pamilyang ito, kaya nawalan siya ng koneksyon sa kanyang tunay na buhay. Nagsimulang dahan-dahan ang financial manipulation. Sinabi ni Rashid na nahihirapan ang kanyang construction business at humingi kay Emma ng tulong sa maliliit na gastos, bayarin sa paaralan ni Amira, medical bills, maging groceries. Si Emma, na kumikita ng katamtamang sweldo ng guro, ay nagsimulang magpadala ng pera na hindi niya kayang ipagkaloob. Inaubos ang kanyang savings account at nilalampasan ang credit cards upang suportahan ang isang lalaki at bata na ginagamit ang kanyang kabaitan laban sa kanya. Sa oras na nag-propose si Rashid sa pamamagitan ng video call noong Setyembre 2023, si Emma ay ganap na na-isolate, financially drained, at emosyonal na umaasa sa isang relasyon na binuo sa kasinungalingan. Wala siyang ideya na ang pagtanggap sa kanyang proposal ay pumirma lamang sa kanyang death warrant. Ang proposal ng kasal ni Rashid noong Setyembre 2023 ay naganap sa kung ano ang pinaniniwalaan ni Emma na isang video call, kasama silang dalawa at ang maliit na si Amira. Ang proposal ay elaborate, pinahawak ni Rashid ang bata ng handmade signs na nagsasabing, "Will you be the new mommy?" Habang siya ay lumuhod, hawak ang isang simpleng singsing na sinasabi niyang pag-aari ng kanyang namatay na asawa. Sumagot si Emma sa gitna ng luha ng kagalakan, naniniwala na sa wakas ay makukuha na niya ang pamilya na palagi niyang pinapangarap. Ngunit sandali lang ang pagdiriwang dahil agad na pinilit ni Rashid si Emma na bumisita sa Dubai para sa kanilang kasal. Sinasabing ang kaugalian ng Islam ay nangangailangan sa kanila na magpakasal kaagad ngayong sila ay engaged na. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi kami maaaring maghintay dahil hindi nararapat na ipagpatuloy namin ang aming relasyon ng hindi kasal. Ipinagtapat ni Emma sa kanyang ina sa isa sa kanilang bihira ng pag-uusap sa telepono. Pinadama niya sa akin ang pagkakasala dahil lang sa pinagtanungan ko ang timeline. Ang unang malaking red flag ay nang igiit ni Rashid na hindi maaaring makilala ni Emma si Amira
bago ang kasal dahil magiging masyadong nakakalito para sa bata. Sinabi niya na ang pamilya ng kanyang namatay na asawa ay konserbatibo at hindi aprubahan ang pag-ugnayan ni Amira sa isang bagong mother figure hanggang sa opisyal na ang kasal. Mas nakakabahala ang biglaang hiling ni Rashid na huwag sabihin ni Emma sa sinuman ang tungkol sa kanilang mga plano sa kasal. Sinabi niya na ang kanyang mga business partners ay may prejudice laban sa mga Amerikano at ang kaalaman sa kanilang kasal ay maaaring makasira sa kanyang mga construction contracts. Si Emma, na naive at mapagkakatiwalaan, ay sumang-ayon na panatilihing lihim ang kanilang engagement sa lahat maliban sa kanyang ina. Habang papalapit ang petsa ng kasal, ang mga kahilingan ni Rashid para sa pera ay naging mas apurahan at mas malaki. Sinabi niya na ang batas ng Islam ay nangangailangan sa kanya na magbayad ng isang malaking dowry sa pamilya ni Emma, ngunit ang kanyang construction business ay humina. Humingi siya kay Emma ng $8,000 na pautang upang masakop ang dowry at mga gastos sa kasal. Nangangako na babayaran siya kaagad pagkatapos ng seremonya. Kinailangan ni Emma na i-liquidate ang kanyang maliit na retirement account at mangutang gamit ang kanyang kotse upang makalikom ng pera. Nang ilipat niya ang pondo sa Dubai bank account ni Rashid, hindi niya alam na pinupondohan niya ang kanyang sariling pagpatay. Mas manipulado, kinumbinsi ni Rashid si Emma na mag-take ng unpaid leave mula sa kanyang trabaho bilang guro para sa isang pinalawig na honeymoon. Sinabi niya na bilang kanyang asawa, hindi na niya kailangang magtrabaho pa, siya ang magpo-provide para sa kanya at maaari siyang mag-focus sa pagiging ina kay Amira at kalaunan sa kanilang sariling mga anak. Sobrang excited si Emma tungkol sa hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Naalala ng kanyang kasamahan na si Sarah Martinez. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kung gaano kaganda na mag-focus sa pagiging asawa at ina sa halip na mahirapan sa sweldo ng guro. Wala siyang ideya na isinusuko niya ang kanyang kalayaan at safety net. Sa mga linggo bago siya umalis patungong Dubai, ang pag-ugali ni Emma ay naging lalong erratic at mapaglihim. Tumigil siya sa pakikisalamuha sa mga kasamahan, nagsimulang makaligtaan ang mga family dinners, at tila laging balisa tungkol sa isang bagay na tumanggi siyang talakayin. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Lisa, ay nag-alala nang nagsimulang magbigay si Emma ng mga kakaibang komento tungkol sa pagsisimula muli at pag-iwan sa kanyang lumang buhay. Nang pilitin ni Lisa para sa mga detalye, sinabi ni Emma na excited lang siya tungkol sa kanyang bagong kasal, ngunit tila nervous at jumpy. Ang pinaka-nakakabahala ay ang kahilingan ni Emma na alagaan ni Lisa ang kanyang apartment at mga pag-aari habang siya ay wala, na may mga tagubilin na i-donate ang lahat sa charity kung hindi siya babalik sa loob ng 6 na buwan. Nang tanungin ni Lisa kung bakit sasabihin ni Emma ang ganoong bagay, sinabi ni Emma na ito ay practical planning lamang ngunit tila talagang natatakot. Patuloy siyang nagsasabi ng mga bagay tulad ng, kung may mangyari sa akin, tiyakin mong alam ng aking mga estudyante na mahal ko sila, sabi ni Lisa kalaunan sa mga investigador habang lumuluha. Akala ko ay nagiging dramatic lang siya tungkol sa paglipat sa ibang bansa, ngunit ngayon napagtanto ko na may nararamdaman siyang mali. Ang flight ni Emma patungong Dubai noong Nobyembre 10, 2023 ay ang kanyang unang pagkakataon na umalis sa Estados Unidos. Dinokumento niya ang paglalakbay sa kanyang private Instagram account na may excited selfies at mga mensahe tungkol sa pagsisimula ng kanyang bagong buhay bilang asawa at ina. Ngunit ang katotohanan na sumalubong sa kanya sa Dubai ay walang katulad sa mga pangako ni Rashid. Sinundo siya nito mula sa airport ng mag-isa, sinasabing si Amira ay nananatili sa mga kamag-anak hanggang pagkatapos ng honeymoon. Ang apartment na dinala niya sa kanya ay maliit, luma, at walang ebidensya ng isang bata na nakatira doon. Nang tanungin ni Emma ang tungkol sa kwarto ni Amira, naging agresibo si Rashid sa unang pagkakataon. Inakusahan siya na hindi nagtitiwala sa kanya at pinagkwestiyon ang kanyang mga parenting arrangements. Si Emma, napagod mula sa mahabang flight at natabunan ng culture shock, ay humingi ng tawad at sinubukang ayusin ang sitwasyon. Ang seremonya ng kasal kinabukasan ay isang courthouse affair na may 2 estranghero bilang mga testigo. Walang selebrasyon, walang pamilya, walang indikasyon na ito ay dapat na ang pinakamasayang araw ng buhay ni Emma. Nang tanungin ni Emma ang tungkol sa pagkikita ng pamilya ni Rashid, sinabi niya na sila ay tradisyonal at hindi siya tatanggapin hanggang sa mapatunayan niya ang kanyang sarili bilang isang mabuting asawa.
Ang flight patungong Maldives noong Nobyembre 15 ay dapat na romantic. Ngunit nararamdaman na ni Emma na may isang bagay na lubhang mali. Ang pag-ugali ni Rashid ay naging lalong controlling. Minomonitor niya ang paggamit ng kanyang telepono, nagagalit kapag sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya, at nagsimulang magbigay ng nakakabahalang komento tungkol sa mga asawang hindi alam ang kanilang lugar. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kung paanong ang mga Amerikanong babae ay spoiled at kailangang matuto ng paggalang. Nakahanap si Emma ng paraan na mag-text sa kanyang ina habang nagba-bathroom break sa Dubai Airport. Natatakot ako, ma, pero sinusubukan kong ayusin ito. Mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Ang Sunset Paradise Resort sa Maldives ay maganda ngunit isolated, eksakto ang plinano ni Rashid. Ang excited Instagram post ni Emma mula sa kanilang unang araw ay nagpakita ng isang babae na desperadong sinusubukang kumbinsihin ang sarili na siya ay masaya. Ngunit ang kanyang pilit na ngiti ay hindi maitago ang takot na lumalaki sa kanyang mga mata. Sa kanilang pangalawang gabi, natuklasan ni Emma ang katotohanan tungkol kay Amira nang makita niya ang unlock na telepono ni Rashid at nakita ang social media account ng pamilyang Aleman. Ang nakakapinsalang pagka-realize na ang bata na inibig niya ay hindi umiiral, kasabay ng lumalaking ebidensya ng mga kasinungalingan ni Rashid tungkol sa lahat ng iba pa, ay sa wakas ay nagpamulat kay Emma sa bitag na kinasasadlakan niya. Ngunit huli na ang lahat para makatakas. Noong Nobyembre 17, ang kanilang pangatlong araw sa paraiso, tuluyang gumuho ang mundo ni Emma. Habang naliligo si Rashid, nagawa niyang ma-access ang kanyang laptop gamit ang isang password na nakita niya itong i-type. Ang natagpuan niya ay sumira sa kanyang huling pag-asa na ang bangungot na ito ay maaaring magkaroon ng masayang wakas. Ang computer ay naglalaman ng ebidensya ng tunay na kalikasan ni Rashid na mas nakakatakot kaysa sa maiisip ni Emma. Mayroong dose-dosenang folders na mailabel ng mga pangalan ng babae. Bawat isa ay naglalaman ng mga larawan, personal na impormasyon, at detalyadong psychological profiles. Natagpuan ni Emma ang kanyang sariling folder na may pamagat na ay Emma, Teacher, Easy Target, na naglalaman ng mga screenshots ng kanyang mga social media post, mga pagsusuri ng kanyang mga kahinaan, at maging mga transcripts ng kanilang mga intimate na pag-uusap. Ang pinaka-nakapipinsala ay isang folder na mailabel na Deceased na naglalaman ng impormasyon tungkol sa 4 na babae na namatay sa ilalim ng kahinahinalang kalagayan matapos makasama si Rashid. Ang mga file ay naglalaman ng mga newspaper clippings, death certificates, at sariling mga tala ni Rashid tungkol sa lessons learned mula sa bawat kaso. Ngunit ang pagtuklas na lubusang sumira sa puso ni Emma ay ang paghahanap sa tunay na pinagmulan ng mga litrato ni Amira, ang social media account ng pamilyang Aleman na minomonitor ni Rashid sa loob ng maraming taon. Gumawa siya ng isang buong katang-isip na relasyon sa paligid ng isang inosenteng bata na walang ideya na ang kanyang imahe ay ginagamit upang manipulahin ang mga mahihinang babae sa buong mundo. Nanginginig ang mga kamay ni Emma habang binabasa niya ang detalyadong plano ni Rashid para sa kanilang honeymoon na kasama ang mga seksyon na may pamagat na isolation techniques at disposal options. Napagtanto niya nang may takot na hindi siya ang kanyang asawa, siya ang kanyang susunod na biktima, at pinlano niya ang kanyang pagpatay sa loob ng maraming buwan. Nang lumabas si Rashid mula sa banyo at natagpuan si Emma sa kanyang computer, tuluyang natanggal ang kanyang maskara. Ang kaakit-akit, nagluluksa na biyudo ay naglaho, napalitan ng isang malamig na predator na kinausap si Emma na parang wala siyang iba kundi isang abala na kailangang alisin. Hindi mo sana ginawa iyon, kalmadong sabi niya, isinasara ang laptop. Ngayon ay alam mo na ang masyadong maraming bagay para makalabas ka rito ng buhay. Sinubukan ni Emma na tumakbo, ngunit ang isolated location ng bungalow ay nangangahulugang wala siyang mapupuntahan. Nahuli siya ni Rashid bago siya makarating sa pinto, at sa unang pagkakataon, nakita ni Emma ang tunay na halimaw na pinakasalan niya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang ipinaliwanag niya kung paano niya siya minanipula mula sa simula. Ikaw ay perpekto, sabi niya sa kanya habang hinaharangan ang kanyang daan palabas. Nag-iisa, mapagkakatiwalaan, desperado para sa isang pamilya. Alam kong gagawin mo ang lahat upang iligtas ang isang maliit na babae na hindi umiiral at tulungan ang isang nagluluksa na biyudo na hindi kailanman naging totoo.
Nagdasal si Emma sa kanya na hayaan siyang umalis, nangangako na hindi niya sasabihin sa sinuman ang tungkol sa kanyang natuklasan. Inalok niya sa kanya ang lahat ng kanyang pera, ang kanyang apartment, anumang gusto niya, kung hahayaan lang siya nitong bumalik sa kanyang mga estudyante. Ngunit tinawanan ni Rashid ang kanyang desperasyon. Sa tingin mo ba ito ay tungkol sa pera? Tanong niya, hinawakan siya sa lalamunan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa pagtuturo sa mga babaeng tulad mo na hindi ka maaaring pumasok lamang sa aking mundo at pagkatapos ay subukang umalis kapag naging mahirap ang mga bagay. Ang sumunod ay hindi isang crime of passion, kundi isang kinalkulang torture session na tumagal ng halos 4 na oras. Plinano ni Rashid ang bawat aspeto ng pagpatay kay Emma, kumukuha ng kaalaman mula sa pagpatay sa kanyang nakaraang mga biktima. Nagsimula siya sa sistematikong pagsira sa iilang pag-aari ni Emma, kasama na ang litrato ng kanyang klase sa kindergarten na dinala niya upang ipakita sa kanya. Habang pinupunit niya ang larawan ng kanyang mga estudyante, inilarawan niya ng detalyado kung paano niya minanipula ang pagmamahal ni Emma sa mga bata upang akitin siya sa kanyang kamatayan. Ang mga maliliit na brat na iyon ay hindi kailanman malalaman kung ano ang nangyari sa kanilang mahal na guro. Nanunudyo siya, nagkakalat ng mga pinunit na piraso sa paligid ng kwarto. Iisipin nila na iniwan mo sila, tulad ng lahat sa iyong kalunos-lunos na buhay. Ang mga pagtatangka ni Emma na lumaban ay tila mas nagpa-excite kay Rashid. Ginamit niya ang isang basag na bote ng rum bilang sandata, nagdulot ng 12 ng hiwa sa kanyang mga braso at torso, habang inilalarawan kung paano niya pinatay ang kanyang nakaraang mga biktima. Ang mga defensive wounds sa kamay ni Emma ay nagpakita na hindi siya tumigil sa pagtatangkang protektahan ang sarili, kahit na humina ang kanyang lakas. Ang pinakanakakasira ng puso na ebidensya ay natagpuan kalaunan, nagawa ni Emma na ikalot ang Italy Students I Love Them sa sahig na kahoy sa tabi ng kanyang pagkakahandusay, gamit ang kanyang engagement ring bilang makeshift tool. Maging sa kanyang huling sandali, ang kanyang mga iniisip ay tungkol sa mga bata na hindi na niya makikita pa. Ang pagpatay kay Emma ay hindi mabilis o maawain. Gusto ni Rashid na magdusa siya dahil sa pagtuklas sa kanyang mga kasinungalingan at pagbabanta sa kanyang maingat na itinayong facade. Sinakal niya siya ng maraming beses, binubuhay siya sa tuwing nawawalan siya ng malay upang maipagpatuloy niya ang kanyang psychological torture. Gusto niyang malaman niya na mamamatay siya, ipinaliwanag kalaunan ng coroner sa mga investigador. Ang huwara ng mga pinsala ay nagpapahiwatig na pinanatili niya siyang buhay sa loob ng maraming oras, nagdudulot ng sakit habang inilalarawan kung paano niya siya niloko at kung paano walang sinuman ang makakahanap sa kanyang bangkay. Ang huling salita ni Emma, narinig ng mga bisita sa kalapit na bungalo, ay isang nakakasira ng puso na iyak ng "Please. Gusto ko lang umuwi sa aking mga anak." Tumutukoy sa kanyang mga estudyante na hindi kailanman makakaintindi kung bakit naglaho ang kanilang minamahal na guro. Ang murder weapon sa huli ay ang parehong bote ng rum na kanilang pinagsaluhan noong kanilang unang gabi na sadyang binasag ni Rashid upang lumikha ng mga jagged edges. Ang irony ay hindi nakaligtaan sa mga investigador, pinatay niya siya gamit ang isang simbolo ng kanilang peking honeymoon celebration. Nang matagpuan ng resort staff ang bangkay ni Emma kinaumagahan, si Rashid ay kalmadong nakaupo sa beranda, nagpaplano na ng kanyang susunod na hakbang. Wala siyang ginawang pagtatangka na itago ang ebidensya dahil naniniwala siya na ang kanyang mga kasanayan sa manipulasyon at victim blaming tactics ay poprotektahan siya, tulad ng nangyari sa nakaraan. Ang tanging inalala niya ay kung sapat ba ang narinig ng mga kalapit na bisita upang direkta siyang masangkot. Nang dumating ang pulis, ang kanyang unang tanong ay hindi tungkol sa kalagayan ni Emma, kundi tungkol sa kung kailangan niya ng isang abogado, nagbubunyag ng calculating mind na nag-orkestra ng kanyang pagpatay mula sa simula. Ang imbestigasyon sa pagpatay kay Emma ay mabilis na lumawak nang napagtanto ng mga detective na hindi sila nakikitungo sa isang simpleng kaso ng domestic violence, kundi isang serial killer na nag-ooperate ng internationally sa loob ng mahigit isang dekada. Inilarawan ni Detective Inspector Hassan Mimud na nangunguna sa investigasyon, ito kalaunan bilang ang pinakakinalkulang at walang puso na krimen na kanyang nakita sa 20 taon ng police work. Ang laptop ni Rashid ay nagbunyag ng buong saklaw ng kanyang predatory behavior.
Ang folder na Deceased ay naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa 4 na babae na namatay sa ilalim ng kahina-hinalang kalagayan sa pagitan ng 2015 at 2022. Bawat kaso ay idineklara na suicide o accident ng mga lokal na otoridad na alinman ay kulang sa resources para sa tamang investigasyon o na-corrupt ng mga koneksyon ni Rashid. Si Nardia Al-Rashid, ang kanyang unang asawa, ay sinasabing tumalon mula sa kanilang Dubai apartment balcony noong 2015 matapos dumanas ng buwan-buwang psychological abuse. Si Priya Sharma, isang Indian nurse na nakilala niya online, ay nalunod sa kanyang bathtub noong 2018 matapos ilipat ang kanyang life savings sa account ni Rashid. Si Jennifer Walsh, ang Australian teacher, ay aksidenteng nahulog sa hagdan noong 2020, namatay mula sa head trauma na pinaniniwalaan na ngayon ng mga forensic expert na naaayon sa pagiging itinulak. Ang pinaka-nakapangingilabot ay ang kaso ni Maria Santos, isang Filipino domestic worker na natagpuang patay sa disyerto sa labas ng Dubai noong 2022. Ipinagpalagay ng lokal na pulis na siya ay biktima ng human trafficking. Hindi kailanman ikinonekta ang kanyang kamatayan sa construction worker na nanliligaw sa kanya online sa loob ng maraming buwan. Ang pagbubunyag ng mga krimen ni Rashid ay nagwasak sa maraming pamilya sa 3 kontinente. Ang ina ni Emma, si Linda Rodriguez, ay bumagsak nang ipaalam sa kanya ng mga investigador na ang fairy tale romance ng kanyang anak ay isang elaborate setup para sa pagpatay. Sobrang excited siya tungkol sa pagkakaroon sa wakas ng pamilya, umiiyak na sabi ni Linda sa kanyang victim impact statement. Si Emma ay mailabis na pagmamahal na ibibigay at ginamit ng halimaw na ito ang magandang pusong iyon laban sa kanya. Namatay siya na naniniwala na magiging isang ina siya sa isang maliit na babae na hindi naman umiiral. Ang pamilyang Aleman na ang mga litrato ng anak ay ninakaw ay natakot na malaman kung paano ginamit ang mga inosenteng imahe ng kanilang anak upang manipulahin ang mga mahihinang babae sa buong mundo. Ang 8 taong gulang na si Greta Miller, ang tunay na bata na pinagpanggap ni Rashid na kanyang anak, ay natrauma nang ipaliwanag ng kanyang mga magulang kung bakit kailangan nilang i-delete ang kanilang social media accounts at lumipat upang protektahan ang kanyang kaligtasan. Ang pamilya ni Jennifer Walsh sa Australia ay sa wakas ay nakakuha ng mga sagot tungkol sa kahina-hinalang pagkamatay ng kanilang anak, ngunit ang closure ay dumating na may hindi mabata na pagkakasala. Alam namin na may isang bagay na hindi tama tungkol sa kanyang aksidente, paliwanag ng kapatid ni Jennifer na si Kate habang lumuluha. Ngunit kinumbinsi kami ng pulis ng Dubai na ito ay isang trahedya lang na pagkahulog. Kung nagpursige kami, marahil si Emma at ang iba pa ay buhay pa rin. Ang forensic analysis ng mga device ni Rashid ay nagbunyag ng sophisticated nature ng kanyang predatory system. Nagpapanatili siya ng mga active profiles sa 47 iba't ibang dating sites sa maraming platforms, bawat isa ay maingat na ginawa upang umapela sa mga tiyak na uri ng mahihinang babae. Ang mga guro, nurses, social workers, mga babae sa caring professions, ang kanyang pinipiling target dahil sa kanilang nurturing instincts at katamtamang kita. Ang kanyang hunting journal ay naglalaman ng psychological profiles ng higit sa 200 babae na kanyang nakontak, na may detalyadong pagsusuri ng kanilang mga kahinaan at mga manipulation strategies. Ang profile ni Emma ay partikular na extensive, binabanggit ang kanyang kalungkutan matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, ang kanyang financial struggles sa sweldo ng guro, at ang kanyang pagnanais para sa mga anak. Pinag-aralan niya ang mga babaeng ito na parang mga specimen, paliwanag ni Rebecca Kim, isang behavioral analyst. Alam niya ng eksakto kung aling mga emosyonal na buttons ang pipindutin, kung aling mga peking kwento ang aakit sa mga tiyak na kahinaan ng bawat biktima. Ito ay predatory behavior sa pinakakinalkulang at kasamaan nito. Ang investigasyon ay nagbunyag din ng mga financial crimes ni Rashid. Ninakaw niya ang mahigit $400,000 mula sa kanyang mga biktima sa pamamagitan ng iba't ibang manipulation tactics. Ginagamit ang pera upang pondohan ang kanyang lifestyle at bayaran ang paglalakbay upang i-isolate at patayin ang mga babae sa iba't ibang bansa. Ang paglilitis kay Rashid ay nagsimula noong Mayo 2024 at mabilis na naging international news. Ang kanyang kumpletong kakulangan ng pagsisisi ay ikinagulat maging ng mga bihasang court observers.
Nang inilarawan ng mga prosecutor ang huling oras ni Emma, si Rashid ay walang ipinakitang emosyon maliban sa paminsan-minsang pagngiti kapag inilalabas ang partikular na brutal na mga detalye. Sinubukan ng kanyang defense team na magpaliwanag na may cultural misunderstandings at mental illness, ngunit ang ebidensya ng premeditation ay napakalaki. Ipinakita ng prosecution ang detalyadong mga plano ni Rashid sa pagpatay, ang kanyang wara ng pagtatarget sa mga mahihinang babae, at ang expert testimony tungkol sa kanyang predatory psychology. Ang pinakamakapangyarihang sandali ay dumating nang ang mga estudyante sa kindergarten ni Emma, na ngayon ay nasa unang baitang, ay nagsumite ng mga guhit at liham sa korte na nagpapahayag kung gaano nila na-miss ang kanilang guro. Isang 6 na taong gulang ang sumulat, si Miss Emma ang pinakamahusay na guro kailanman. Pinadama niya sa akin ang kaligtasan kapag natatakot ako. Umaasa ako na alam niya na mahal pa rin namin siya. Noong Agosto 15, 2024, si Rashid ay nahatulan ng first-degree murder with special circumstances at sinentensyahan ng kamatayan. Ang mga karagdagang kaso para sa pagpatay sa kanyang nakaraang mga biktima ay inihain sa maraming jurisdictions, tinitiyak na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na saktan ang isa pang babae. Ngunit ang tunay na hustisya ay nagmula sa mga pagbabago na pinasimula ng pagpatay kay Emma. Ang kanyang kwento ay nagdulot ng international cooperation agreements para sa pag-imbestiga ng online predatory behavior, mga bagong proteksyon para sa mga babaeng naglalakbay upang makilala ang mga online romantic partners, at mga educational programs tungkol sa pagkilala sa mga manipulation tactics. Ang Emma Rodriguez Foundation, na itinatag ng mga pamilya ng kanyang dating mga estudyante, ay nagbibigay ng libreng safety resources para sa mga babae sa online relationships at nagpopondo sa mga domestic violence prevention programs sa mga paaralan. Ang kindergarten classroom ni Emma sa Lincoln Elementary ay pinanatili bilang isang alaala. Ang kanyang mga estudyante, na ngayon ay mas matanda ngunit hindi nakakalimutan, ay nag-iiwan pa rin ng mga bulaklak at guhit sa kanyang mesa. Nagtatag ang paaralan ng Miss Emma Award para sa mga guro na nagpapakita ng pambihirang pag-aalaga para sa emotional well-being ng kanilang mga estudyante. Ang pagmamahal ni Emma para sa kanyang mga estudyante ay dalisay at maganda, pagninilay ni Principal Garcia. Ang parehong kapasidad na iyon para sa pag-ibig ang nagparamdam sa kanya ng kahinaan sa isang halimaw na nakita ang kabaitan bilang kahinaan. Ngunit ang kanyang pamana ay ang kanyang kwento ngayon ay nagliligtas sa ibang mga babae mula sa parehong kapalaran. Maaaring sinira ni Rashid ang buhay ni Emma, ngunit hindi niya masisira ang pagmamahal na kanyang ibinahagi sa mundo. Ang kanyang alaala ay nabubuhay sa bawat bata na kanyang tinuruan, bawat babae na kumikilala sa mga warning signs dahil sa kanyang kwento, at bawat pamilya na nananatiling ligtas dahil sa mga aral na natutunan mula sa kanyang trahedyang kamatayan. Wala nang mas higit pa ang gusto ni Emma Rodriguez, kundi ang magmahal at mahalin. Ang kanyang pagpatay ay nagpapaalala sa atin na ang mga predators ay ginagawang sandata ang ating pinakamalalim na pangangailangan ng tao, ngunit gayon din na ang pag-ibig at kabaitan ay palaging mas makapangyarihan kaysa sa kasamaan at manipulasyon.